So ito yung ukay-ukay, no, mga Emerald. So ito yung MRT station, Farmers Plaza. Tapos ito yung Eurotel. Mataas na building na yan, Eurotel. So katapat lang niya ito, Sogo, Anytime Fitness, at saka yung Ketch. So ito yung kahabaan ng EDSA. Then corner, Aurora Boulevard yan. May stoplight dyan. Yo, magandang araw sa inyo, YouTube. Kamusta kayo mga ka-Emerald? This is your boy Ace checking in and we're back with another video. So nandito tayo ngayon sa may DML, ukay-ukay. Located to sa may EDSA, along EDSA. Tapos nasa tapat lang siya nitong Sogo Grand Hotel at saka itong Ketch. Itong Ketch na tong ano, parang department store yung matanda na yan. So, ayun, new arrival sila, no? Dito sa mga sapatos nila ngayon. So, makikita ninyo naman yan sa likod ko. Diyan. Palibot. Tapos, meron pa yan dito sa gilid. So, ayan, pakita lang natin sa inyo yung feeling ko is matitipuan ninyo, no? Natipuan ko, ganyan, no? Hindi ko naman kaya ilahat yan para sa inyo. So, bigyan ko lang kayo ng mga konting featurette, no, ng mga sapatos. Bago tayo mag-umpisa, kung bago ka lang sa channel, please subscribe now. Nandiyan na yung subscribe button sa baba. Paka-like na yung video, mag-comment kayo kung ang gusto nyo sabihin dyan. At kung na-dislike nyo o ayaw nyo yung video, paki-dislike na rin yung video. I don't give a shit. So yun, mag-umpisa na tayo. Tignan natin yung mga sapatos. So ayun nga mga ka-Emerald, new arrival sila dito, no? Umpisahan natin dito no? Jeremy Lin na step. Ayan, JL7, ano? Ngayon lang ako nakita nito in person. Hindi rin ako nakita ng ganito sa ano sa mga mall. Meron bang step sa mall dito sa Pilipinas, di ko alam. Pero ayan, na-excite lang ako kasi yan, first time ko makakita ng ganito. Ayan, hoops for hoop yung nakalagay dito sa likod. Size naman nito, size 8.5 US. Ayan, JL7, dito pa yung pirma niya sa ilalim. Tapos yung step branding is nandoon sa loob. Kita nyo ba? Ayun, basta nandiyan yung sa loob. Tingnan natin kung magkano na siya. Ayan yung step 1,485 to. May konting heel drag na nga, tsaka dito sa may bandang lateral side. Pero yung 4 foot niya hindi naman gaano po. So ayan, Jeremy Lin 1, JL7. Kung makikita nyo mga ka-Emerald, medyo organized sila dito, no? Kita nyo lahat ng bands dito pinagsama-sama na. Maghanap kayo ng bands, diretso kayo sa section na to. Maghanap kayo ng Converse, pinaghalo na yan, bands tsaka Converse yan dito. Ayan. Sa halo na dito may mga New Balance na rin. Yan, Converse. Ito dito puro Chuck Taylor tsaka Vans nila. Stig, ano? So kung yan yung hanap ninyo, yan, marami dito. Tignan nyo na lang yan lahat. Itong rack dito, ayan, new arrival din yan lahat. So siguro dito na lang tayo mag-umpisa since maraming tumitingin-tingin dito. So umpisahan natin dito sa may bandang itaas. Ayan, no? Nike sneaker din to. Hindi ko alam kung Warachi ba to o what. Pero parang hindi naman ano. Presyo nito is 1,585 pesos. Wala na nga lang siyang size tag mga Emerald. Ayan, ito na eh. Tanggal na. So, ayan. Siguro mga nasa size 7.5 or 8. Ito, Vapor Max, katabi nyo. Ang size naman nitong Vapor Max na to is size 7.5. Ayan, tignan na lang mabuigi. Presyo naman nito, tingnan natin, hanapin natin. Hindi ko makita dito sa sapatos na to. Pero yan yung itsura niya. Kulay gray siya na may red hits. Hindi nga para siyang red medyo red orange yung dating. Pero mostly gray, ano, yung kulay ng sapatos. Presyo, ito, presyo niya medyo mataas, ano, 2,285 pesos.
Kung naghahanap kayo ng basketball sneaker, ayan, merong Hyper Rep dito. Size naman ito, size 10. Tingnan natin kung pwede mo pa siya ipanlaro, ano. Presyo niya 985 lang. Ito yung itsura ng outsole niya. So kayo na humusga kung pwede nyo pa ipanlaro yan. Okay pa naman yung color. Tapos yung tahi naman niya dito, wala naman mga tastas. Okay na okay pa naman tong Hyper Rep na to. Yung kabilang pares niya ay nandito. Ito, may konting tastas na nga lang siya dito. Ayan, nakalabas na yung sinulit. Pero no biggie, sunugin nyo na lang yan. Para hindi siya lighter ang menu. Para kumuluntoy siya, hindi siya magtatastas na. Sole separation, hindi ko alam kung dito sa likod, medyo nagbabadya na siya dito. No? Hindi ko nga alam kung nadikit na eh. Pero parang gano'n na nga. Ito, may konting damage na siya dito sa taas. Ito mga Emerald, size 9 naman to. Nike Air Max 270 na Flyknit upper. Ang ganda. Ito yung gusto kong Air Max 270. Pero maganda ang Air Max 270. In general, ano. Maganda yung shape niya. Maganda yung toe box niya. Silhouette maganda. Ito, medyo nabugbog na nga lang yung outsole niya. So, 885 pesos na lang to. Ito, Adidas sneaker. Size 7 lang. Ang ganda na ito, no? Simple lang. Ito, may konting mancha lang siya dito sa may bandang toe box niya. Madumi lang dito sa may medial side. Pero collar tsaka sock liner, wala naman tayo nakikitang issue. Presyo nito, 985 pesos lang. So, pwede. Naghahanap po kayo ng fila. So, ito, size 7.5 yata. Ito, size 7, mga ganun lang. Heel drag na nga lang siya. Tapos, okay lang na, no? Wala na naman nakikita kong issue. Medyo pitak-pitak na nga lang rin yun dito. Nakikita nyo ba? Ang arawan, eh. Ayan, no? Pero okay pa naman yung sock liner. May mga crack lang yung leather. Pero sock liner naman yan. Collar. Outsole niya ito. 1,485 pesos. Para sa Fila sneaker na to. P-Light Skechers. Meron din sila dito. Size 10.5 US naman to. 10.5 siya ng size size ng men's. Euro 44. So ito naman siya. Medyo lamog na nga lang na yung sock liner dito sa may bandang likod. Original insole nandyan pa. Wala naman ako nakikitang separation. Oo, mukhang maayos naman siya. 1,085 pesos lang. 4-foot drugs, very visible. Wala masyado heel drag. So meron silang mga sapatos dito na nandito dati. Pero binalik nila sa new arrival, ano? Katulad na itong fake collaboration na to ng Vlone tsaka ng Adidas. Nakita na natin to dito dati. Yung Pokemon na to, si Squirtle. Ayan. Parang binalik lang nila new arrival. Kaya siguro nakahiwalay dito, no? Kasi ito yung mga lumang pairs dati, no? Tapos ayan yung Vetamount of Van. May basa dito eh. French yung basa dito eh. Hindi Vetements yung basa dyan. Something. Maarte yung pagbigkas niyan. So ayan yung mga sapatos na iba dito, no? So ayan, naka new arrival din. Nilagay nila ulit sa new arrival. Pero punta na tayo doon, ano, sa totoong new arrival. Bago yan, pakita ko muna sa inyo to. Ang ganda nito, oh. Maroon na Converse 270. Converse 70. Size ano to? Size 5.5, no? 1,185. Ganda, no? Bagong-bago pa yung ano niya, yung itsura niya. Although may heel drag na siya, pero yung upper niya, oh. Ganda, no? Hindi siya faded. Ganda nito. 1,185 na ano, Converse. Dito sa dulo may nakita ako dito yan, no? Weight training. So way of weight to. Sapatos ni Dwayne Wade. Leaning. Ayan, no? Weight siya. Yung size tag niya medyo malabo eh. Tingnan natin dito sa kabila. Ayan, size 9 US o 8. US 7.5 pala. So US 7.5, yan, may mga scuff marks na nga lang dito. Mura lang to, 985. Yellowing na nga lang yung kanyang clear outsole. Pero hindi siya put-put, ah. Hindi siya put-put. Maganda pa to. Maganda pa yung quality nito. Ito lang. Toe box. May diferensya. Katabi niya is itong Commonwealth ZX 500 RM. Astig, oh. Size 8.5.
Kung hindi nyo alam yung Commonwealth is yung parang apparel store dito sa Pilipinas, no? Meron silang store dyan sa may bandang SM Aura at saka sa Rockwell Power Plant Mall. Ayan, ito yung collaboration nila with Adidas. Yung suede na nga lang niya medyo naging messy na. Medyo maano na yung suede niya. Pero yung boost niya okay pa naman. Maganda po, no? Magaan siya. Napaka lightweight. Tapos 785 pesos lang. Ang size naman nito, saan ko ba nakita? Tingnan ko yung size tag niya. Ayun, 8.5 po. So ito yung kapares. Yung kapares. Okay naman eh, no? Ayan, kung gusto niyo ng murang collab sneaker, tapos Pinoy pa, o ayan, Commonwealth, 785 pesos na. Ito, baka gahanap lang kayo ng mga casual sneaker, no? Ayan, magkatabi yan. Ito, A6 Sky Sensor Japan US 6.5, 39.5 euro. Ito naman siya. Okay naman, puti pa eh, no? Maganda pa yung quality nito. 2,285 nga lang siya, medyo mataas yung kanyang presyo. Ayun, kasi maganda pa talaga yung quality ng outsole. Parang almost new, not you siguro, natambak lang. Kasi creasing ng midsole niya, wala rin ako masyado nakikita. Konti lang. Yan, no? Kasi kita nyo naman yung ridges, no? Ayan, no? Okay na okay pa. So, ayan. Dito sa baba, 997 New Balance. Size 8.5 lang. Made in USA yung nakalagay sa dila niya. Alam ko ito yung mga hinahanap ng mga streetwear enthusiasts pagdating sa New Balance. Yung may made in USA dyan. So, hindi ko alam kung anong relevance niya o kung anong pagkakaiba niya. So, size 8.5 to. Naninilaw na nga lang dito. Hindi pala naninilaw. Natanggal na yung pintura, no? Marami nang natanggal na pintura dito. Ayan, condition ng end dito sa kabila, medyo pitak-pitak na. 985 lang to. Maganda pa naman yung outsole. Ayan. Baka pa yung outsole nyo. Wala naman punit. Walang sira. Ito lang yung punit. Pero separation, malinis siya. So start na tayo dito mga immoral. Unahin natin din dito sa ostrich skin na to ng Adidas Superstar. Problema lang ito sa liner niya. Medyo may tama na. Ayan. Tapos ayan yung logo niya sa likod. Medyo na rin. Pero pagdating naman sa sa upper, okay naman, wala namang separation sa midsole. Ito lang may tama yung collar dito. Loob niya, wala naman, may insole pa. Mura lang to, 985 lang. Ito Adidas ulit, yung 1. Yan. Yung 1 ng Adidas, size naman nito is size 8.5 US. Maganda pa yung quality niya, medyo madumi lang. Ayan, may mga mancha-mancha lang na tayo nakikita dyan. Aside from that, wala naman ako nakikita ng issue. Okay naman yung collar niya, madumi lang. May lint sa loob, sa liner. Okay, may insole pa. Tila niya medyo, ayun, nga, dahil sa alikabok siguro. Kaya dumumi, linisan nyo na lang siguro to. Kaya outsole niya, okay pa, 1,385 pesos. Isa pang Adidas Superstar dito. Maganda naman. Kakaiba lang yung kanyang tags tsaka yung stripes. Size 8 lang to. Puti pa, no? Hindi pa yellowing yung niya. Yung midsole at tsaka yung shell toe. 1,585 pa. Ito, isa pa, Adidas. Adidas Forum yata to. Hindi ako nagkakamali. Forum low siguro. Tignan natin yung size tag niya. Tanggalin natin itong palaman. Ito, size 8 lang to. Pero mukha siyang malaki, no? Ano? Okay naman. Wala naman ako nakikitang issue. Maganda pa yung suede niya, no? Pwede nyo pabuhayin niya, no? Outsole, ayan. Heel drag, wala akong gaano.
1,285 pesos lang. Ito naman, Adidas Street Ball. Maliit lang to, size 5.5 lang. Ayan, pink, white yung kanyang colorway. Hindi ko lang alam kung gray yan o white. So baka tumumin na lang kasi. Pero ito isa sa pinakamagandang sticker silhouettes or designs na nilang ko ng ganito yung pamangking ko. Ang ganda pa na ito, 1,285 pesos. Ito mga kay-moral, Nike Air Presto. Size naman nito is size 8. Ayan, 1,685 pesos naman to. Ito maganda pa, no? Wala nga lang siya yung usual Presto na may cage, no? So kumbaga parang uncaged to na Presto. Pero ayan, maganda pa rin naman yan. Sa baba niya, ito Air Max 2090, oh. Ang size naman na itong Air Max 2090 na to is size 8 din. Ayan, size 8. Ang komportable rin sa paa to, no? Parang ang ano niya, gaan-gaan, tapos para kang maapak din sa hangin, siguro nakalutang yung pakaramdam na ito. Presyo naman nito 1,685 pesos. Sa taas niya is ito, ano ba to? Fly Ease. Ano naging Fly Ease to? Okay, siguro ihilahin mo lang to para ano, nakastrap yan eh. Tatanggalin mo to. Ayan. So na bahala masikip, no? Ayan, ang ganda nito. Actually, yung size 8.5 naman to. Ang purpose ng mga Fly Ease sneakers is yung para hindi ka na kailangan magsintas, ano? Yung mga parang hindi ka na mahihirapang magsuot ng sapatos. Kaya yung pinaka-latest na ginawa nila is yung natutupi, tapos i-slip on mo lang, tapos pag binaba mo na yung paa mo ganun, magiging flat na siya. Astig yan, ganda nun. Ito, isa pang Nike React. Maganda rin to. Size 10 naman to. Malaki-laki siya, no? Para sa mga big feet, pwede. Ayan, Myler React. Ayan, nakalagay dito. Ayan pala yung tawag dito. Tapos, ayan, may insole pa naman siya. Okay pa yung collar, tsaka sock liner. Wala namang issue. 1,685 heel drag at tsaka 4-foot drags nga lang. Ito, Nike Air Max 720 naman. Black and gold yung kulay. Size 8 lang. Maraming size 8 dito ngayon mga kay-moral. So swerte kayo kung size 8 kayo. Marami kayong pwedeng pagpilian. So ayan, pakita ko na lang sa inyo kasi medyo madilim dito sa pwesto. Ayan, para may ilaw. Wala naman akong issue nakikita dito. Hindi naman bitak yan, no? Tapos malambot na yung air bubble niya. Wala, medyo napipisama na. 1,785 to. So ilalim nyo, ito, hindi ko alam kung ano to. Air Max 270 React din siya eh, oh. Pero ayan, no, iridescent yung parts ng ano nyo. Kita nyo nagpapalit ng kulay. Ayan, no. Kahit yung swoosh nyo, stick. Size naman nito, size 9.5. Presyo niya 1,685 pesos. Okay na, no? Pwede na. Okay pa na. Parang gusto ko siyang luwagan. Makita ko yung itsura. Pangit kasi yun. Teka, luwagan natin. Ayan, luwagan na natin. Ayan, di ba? Ganda ng itsura. Nice, di ba? Nainis ako kapag mahigpit yung pagkakasintas eh. Hindi ko makita yung kabuuan ng itsura ng sapatos kapag suot-suot mo na. Alam mo yun? Kasi ma-imagine mo na yan eh. Nasuot-suot mo na yung pagka ganun. So, ayan. 1,685. Size 9.5. So ito, Nike Air Max 97. Sira-sira na to. So parang hindi na worth it yan. Ito na lang sa ilalim. Ito, worldwide to eh. Nike worldwide. 2,285. Size 7 naman to. Maliit lang siya. So parang may nakita akong something doon. Wala pala, guni-guni ko lang. Wala naman ako nakikitang issue dito. Okay pa lahat. Collar, sock liner, upper, sole separation, air bubble, clear pa. Ayan, outsole, 2,285. So, limis ito, meron parang waffle din to eh, no? Waffle na ano,
Drop type yata to o kung ano man. Hindi ko alam kung ano specific ID nito, pero ang presyo niya 2,285 pesos. Okay. Size tag ba? Ito, andito. Size niya is size 8.5 lang naman. So okay pa to, no? Parang napaka-presko niya since ayan, no? Kita niyo naman butas siya. So yung ventilation is talagang nandiyan. Papasok talaga yung panalo. Outsole niya, panalo pa din. Bumbuo pa. So ayan. Ito mga Immoral, ano? Kakaibang Nike Air Huarache to. Bakit ko nasabi? Unang-una, meron siyang swoosh dito. Pangalawa, meron siyang swoosh dito. Pangatlo, may zipper siya. Ayan, oh. Bakit siya may zipper? Ayan, oh. I-zipper mo bago mo isintas. Ayan. Ang weird nito Nike Air Huarache na to. Size na ito, size 9 lang din siya. Ayan po yung loob. Ayan yung likod. Nike Sportswear. 1,685 pesos. Basketball sneaker, D-Rose po. Nako, paano natin malalaman yung size niya? Walang size tag eh. Siguro mga nasa size 8.5 po ito, size 9 din. Okay naman yung boost niya, mukhang tama naman eh. Yellowing na nga lang din yung kanyang clear outsole. 1,885 pesos. Ito mga Immoral, size 9. D-Wade. Oh yeah, no? USA, no? Di ko alam kung ito na yung suot niya sa Olympics. Nakalining na ba siya nun? O naka-Jordan brand pa rin siya doon? Hindi ako sigurado. Size, ano to? Size 9 US, ano? Presyo niya was 1,285. May wheel drag na nga lang. 4 foot drags wala pa kasi buo pa yung weight yung nakikita dito. So, yan. Actually, meron pa isang Lebron dito sa taas. Ako, nalito na ako. Lebron 16 yata yan. Ito yata yung 17. Ako, 18 yata to. Basta, bahala na. Di ko alam. Lebron yan. Walang pakialam kay Lebron. Size tag niya, yung size na ito, size 9.5 naman. Ayan, may air bubble pa. Ayan, 2,285 pesos lang to. Ayan, okay pa naman siya. Yung may mga speckles pa dito sa may bandang air bubble niya, tsaka speckles din dito sa may kanyang fly knit upper. Ganda naman. Outsole. Ito 6 snakeskin na Air Jordan 11. Kaso yung size niya burado na. Burado na. Kulay puti na lang. Siguro mga nasa size 7.5 ito. Pwede ring 8. Basta mga ganun. Basta maliit siya, no? 8.5 siguro. 3,685 pesos. Wala namang issue to. Lamog na nga lang yung collar sa liner. Carbon. Yellowing outsole. Ito size 8.5 Air Jordan 11 7210. Wala na nga lang yung ano, no, pigtas na yung ano niya, yung kanya shoelace. So ito nawawala na yung lace tip. Yan yung likod. Deformed na yung embroidered 2-3. Okay naman to. Maganda yung kanyang patent leather, no. Kita mo pa rin naman yung pagkatambol niya sa loob. Outsole niya ito 3,885. Jordan 11 7210. Ayan, kita nyo ba yan? Nike Dunk na undefeated. Size niya size 8. 1,885 pesos. Katabi rin siyang dunk dito, which is ito yun. So ito na lang siguro. Ano yun natin? Nike Dunk din to. Size naman na ito, malaki-laki siya. Size 10 US. Tingnan nyo na lang ang itsura. 2,285 pesos. Ayos yan, Nike Dunk din. Maraming Air Force One dito. Yan. May mga triple white, may Just Do It, may triple black, merong black and white. Hindi ko na-isa-isayin sa inyo yan, ano. Ito, maganda to. Nakatikit siya eh. Tingnan nyo, ano na siya. Size na ito, size 8.
Ito kakaiba to kaya ako pinakita sa inyo. 2,185 pesos. Yan. Okay friends, may Stranger Things na Nike Blazer doon sa taas. Ito, kaya to. Kulit na itsura na ito eh. Ano siyang ganito dito. Size naman nito size 9.5. Hindi ko alam kung ano specific na ito, pero ang kapal ng React midsole niya. The 10th. Ano yung the 10th? Yan, Nike React. Size 9.5. 1,885. Ito lang. Heel drag lang, pero yung 4 foot na okay pa naman. Ito, Jordan Jumpman 2020 yata ito. Size 8. Maganda pa to. 4 foot, wala pang gaano, heel drag lang. Parang pinanlalakad lang. 3,685 pesos. Okay naman to. Ito yung magandang Air Force 1 na nakita ko nung malayo pa lang. Size nito, size 8 yata. Double check natin mabuti. Oh, size 8 siya. Simple lang kasi yung itsura eh, no? Lining lang ng pula. No? Walang masyadong hits, no? Yung outsole lang, pero parang titignan nyo, parang nakalinya lang din. Pogi. Pogi na ito, 1,885. Ito, isa pang Nike sneaker, di ko alam yung ID. Nakita ko na to eh. Napangalanan ko na to noon eh. 2,485 pesos. Wala siyang size tag. Ito, size 7.5 lang to. Ayun, no? Ganda na ito eh, no? Ito nakalagay dito, Formless Nike International. Nakalagay? Limitless, shapeless. So anong tawag nito? Ito, Mizuno Wave Inspire. Malaki to, size 11. Yan, mahaba-haba ang itsura niya. Ganda pa. Ganda pa yung outsole. 2,485 pesos. Okay pa to. Ayun, no? Ganda ng midsole niya, no? Kakaiba lang mga ano, no? Mizuno. Ganda. So, yung mga sapatos dito, ayan, merong Anta, Klay Thompson, may Jordan dito, Nike Air Monarch, yung sapatos ni Jeremy Lin, ito kung ano man yung outdoor na yan, Fila, maraming Asics, M2K Techno, RSX ng Puma. Itong easy na ito, hindi ko alam pa, ito pa yung dati. Hindi ko alam, pero ang daming Monarch dito. Ito yung original Air Monarch, then ito yung Air Monarch M2K nga. Tatlo yan, no? Kakaiba kulay. Size 7.5 tong isa, 1,485. Ito naman is size 8.5, 1,585 naman to. And then itong isa nasa baba is size 7, 1,185. Ito may pinakamalalang kondisyon. Itong dalawa okay pa yan. So pili na lang kayo kung gusto niyo na M2K, kung size niyo yan. Itong Air Monarch, pakita ko na rin sa inyo. Size 9.5 naman to, 2,285 pesos. Dito sa taas, meron ulit Hoka 11 sneaker dito. Vibram pa yung kanyang outsole. Gore-Tex pa, so waterproof to. Size 9.5 UK. So ano to, 10.5 US. Ayun, medyo malaki. 1,985 pesos. Ayan. Ganito, no? Kung alam, bitak-bitak na dito sa likod eh. Pero makakaano ba yan sa performance ng sapatos? Hindi natin alam. Ayan. Hoka 11. Itong Puma na to, ang ganda, parang racer yung dating na. Tapos nag-e-extend yung midsole na sa likod. Size naman nito, size 9 US. So, medyo okay pa to. May tama lang yung sack liner dito. Pero, yun, aside from that, wala naman ako nakikitang issue. Bleeding lang itong suede dito sa may nylon material. Sakit talaga ng ganyan yan, hindi mo na may iwasan. Yun lang, ano, ganda na ito, 2,285 pesos para sa Puma sneaker na to. Sabi ko sa inyo, organize sila dito. Tingnan nyo yung mga Insta pang pinagtabi-tabi na nila dito. Ang palit, ano. Iba-iba ang itsura ng Instagram po. Tingnan nyo naman ito. Iba yung dito, kumpara dito. Iba yung ito, kaysa dito. Nice, nice.
kaya ang Vans nila. Kasi si ate gusto ng Vans old school. So, di ko alam kung checkered ba o classic o black and white yung bibili natin sa kanya pa nagkataon. Nakuhain ko siya, pang bulaklak yung bibiling ko. Favorite color niya is kulay blue. So, siguro pwede to. Kaso 1,385 pa to eh. Size naman na ito, sayang, saktong-sakto. Size 8.5 women's. Kasi na siguro sa kanya. Baka naghahanap kayo ng end 1. Ito. Ayan. Downfall ng end 1. Dati si Kevin Garnett, end 1 yung suot eh. No? Mas biglang nalipat sa ano ba yun? Anta? No? Anta, no? Size 11 to. Presyo niya 1,685. Nung bukas pa yung Royal Sporting House dati yun, nagkalat yung mga gantong sapatos sa ano nila, kaso hindi rin naman talaga pinapansin ng mga tao. Kasi nga hindi na sila masyadong kilala. Ito, anong brand to? 1,585. Basketball sneaker din yata to. Mukha siyang hyper red, no? Ayan, nandiyan na rin yan. Tapos ito, step din. Ayan, palagay dito, step. Size naman na ito, size 8 US. Basketball sneaker din to. 1,585. Buong buo pa yung outsole niya. Medyo shining, shimmering, splendid niya lang tong nasa dila, no? Ito, isa pang way of weight or leaning weight sneaker. Size na ito, size 9.5 US. Leaning naman siya kasi may branding ng leaning doon sa may kanyang insole. Tapos way of weight logos nandyan sa may ilalim. Ano yung nakalagay dito? 2005, 2006, 2012, 2000. Ito yung mga times na nag-champion si D-Wade. Ayan. Pero alam ko Converse pa siya noong 2006 eh. Diba? Saka lang siya nag-leaning itong year na to, 2012, 2013. Ayan, ganda sana na ito kaso medyo bugbog na yun, no? Ayan, no, himulmul na dito. Tapos tas-tas na dito. Ayan yung logo ng leaning, no? So, ayan, ganda sana na yun. Ayun, yung logo pa nito yung dito, parang hyper-rab yun na ito. Nice. Kano? 785. Ito Adidas size 11. Malaki, 1,685 lang. Pero, mura niya. Wala pa masyadong 4-foot drugs eh. Kahit heel drug, wala gaano. Pero ayan, ano ba to? Ano ba yung nasa ilalim? Hindi ko alam exactly kung ano to eh. Kasi, ayun no, meron siyang something dito. Light strike midsole siguro. Naghahanap kayo ng Nike Blazer na mid. Size 8 ito. 1,385 pesos. Ayan. Kaiba yung ano niya. Toe box compare sa mga regular na Nike Air Blazer, pero swoosh niya maganda, tsaka hindi buo, hindi siya deconstructed. Size 8. Ang Air Max 720 na to. Okay pa eh, no? Ayan, meron siyang something dito, hindi ko alam kung para saan yan. So, size tag niya dito yata sa baba. Size 8.5 po. Itong Air Max 720 na to. Ang bulky eh, no? Pero ang ganda, parang lulutang ka din dito pag sinuot mo. Mura lang to, 1,085 pesos lang. Bakit kaya? Pudpud na ba kasi? Baka pumutok na, ganun ba yun? Ayan, ano, kikita mo na. So, alam ko may mga naghahanap ng Kyrie sa inyo. Ito, Kyrie 6. Wala nga lang na yung strap niya, natanggal na. Ayan, no? Pinutol dito. So ayan, Kyrie 6 to. Mapapanlaro nyo pa rin naman to kahit na ano. Size 8.5 po. Oh, ayan o. Buo pa yung outsole niya. 1,385 pesos. Ito, dito sa taas, Kyrie 7 yata ito. Size 9 naman. Oh, tama. Size 43, size 9. 1,285 pesos. Ayan. Mahalo pa to. Ayan yung outsole. Tingnan tayo ng mga konting brands, ano? Subukan natin ito. Itong checkerboard na to na style 36. 885 pesos naman to.
Pero nakita yun eh. Magandahan ako dito sa Vans na to. Ito to, ayan. 1,085. Size 7 women's. Hindi ko alam kung kasya kay ate to. 1,085 lang. Baka pwede pa mag-sale, so balikan na lang natin sa ate. Ito naman, no? Adidas Sense Boost. Size 10 naman ito. 1,585 ba? 1,585. Okay pa naman to. Wala naman ako nakikitang sira. Gaan siya. Yung boost niya, panilaw pa lang. Hindi pa siya yellow, pero padilaw pa lang. Ito, may isang Nike sneaker dito. Air Pegasus 89 naman to. Nakita nyo yung swoosh niya, parang may artwork, ano. Hindi ko alam, may nakikita akong butterfly eh. Nakikita nyo ba yung nakikita ko? Size na ito, size 7 lang, no? Maliit lang siya, 1,285 pesos. Kaso, ayun, yung condition ng outsole niya, parang cracking na, hindi ko alam kung bakit yun. Ayan, lalo na dito. So, hindi ko alam kung safe pa pabilin to o hindi. Ngayon ako nakita nito. Adidas Clima Warm. 1,585 pesos. Size naman nito is size 8. Ayan, no? Ayan naman siya. Diferensya. Parang wala naman, no? Okay na okay lang naman siya. Ang kabuuan ng outsole niya. Insole, ito sa liner niya, may tama lang dito. Ito, dalawang Air Max, okay, ito magkatabi. Ito yung unang-una. Size 9.5 naman to. Parang hindi maganda yung color combination masyado nito. Presyo nito 1,885 pesos. Ito sa baba, ito yung usual na nakikita natin. Size naman nito, size 10, no? Medyo mas malaki siya ng konti. Yellowing na nga lang yung back tab. 1,385 pesos naman. Merong Easy 350, Easy 700 na utility block dito. 1,685. Ano yung size niya? Tingnan natin yung size niya. Tanggalin natin ito. Dito natin sa kapila. Ayan. Maliit lang siya, size 8, no? Pero kung kasya sa inyo to, may moral, oh. Oh. Ganda, ganda, ganda. Gum sole. Ang pinagandaan sa utility block, eh. Ito, bihira lang kayo makita nito. Dalawa pa. Ayan, oh, spring blade. Ito yung una. Ito yung isang technology na parang hindi siya talaga siya nag-hit, eh. No? Ano niya, pag nagtumakbo ka, medyo bibigyan ka niya ng push. Kasi nga, spring siya. So, 8.5 yung size nito. Ano kung pakiramdam nito pag sinuot? Mura lang to, 985 lang. Adi Power, Explosive Energy. No. Ayan, no? Mura na to. Tapos, medyo bago-bago pa yung itsura niya. Walang kagas-gas-gas-gas. Yan yung una, size 8.5 na spring blade. Isin muna natin to. Ayan. Tapos, yung pangalawa, nandito, yung sa ilalim niya, black and bolt. Bolt colorway naman. Size 9.5 naman to. Actually, pwede ko to isukat para lang maramdaman ko kung anong feeling. Ito, mas mataas yung presyo niya. 1,885 to. Ito po yung kanyang outsole. Wala pa rin sira to. Ang dumi lang yung insole niya, no? Kailangan nyo lang linisan. Pero yung upper, malinis. Yung panlabas niya, malinis. Kailangan nyo lang din na toothbrush yan para linisin yung moto. Ayan. Ito mga Immoral, hindi ko alam kung legit to. Pero mahal na sa retail nito, umaabot na ng mga nasa 12,000 to 14,000. Legit man to, panalo kayo. Sense 4D ng Adidas. Problema, wala na siyang size. Ano, burado na yung sa size niya. So, tansyahin nyo na lang, mga nasa size 9, 9.5 siguro. Tapos yung outsole niya, ayan, buong buo pa. 1,385 lang to dito. So, ayan, pakita ko sa inyo yung 4D. Tapos kayo na humusga kung legit ba siya o hindi. Kasi ako, hindi ko alam. Hindi ako marunong tumingin ng 4D. So, ayan. Ayun, na-intriga ako sa sapatos na to. Kasi ang dami ko nakikitang gantong sapatos sa mga nagla-live selling ng Okay Shoes. So, anta pala siya, no? Tignan ko dito sa ilalim. Ayan, anta pala siya.
Kita nyo ba? Ayun. Anta. Hindi ko alam kung kaninong sapatos. Tsaka puro Chinese. Ano kasi kahit dito. Ayan. May Chinese branding dito. Kung yan man. So ayan siya. Size na ito. Size 7Y lang. Sa ito Anta Kids. Size 7Y. At 1,685 pesos siya. Ayan, masyado lang siyang catchy yung itsura niya. Pero ito pala, may branding pala dito. Ito, Freak 1. Size na ito, size 7 lang. So, maliit na lang din. 1,085 lang siya, oh. Pwede ko madulas na yung ano niya. Hindi, makapit pa din. Okay, kung size 7 kayo, mga Emerald, oh, kuhanin nyo na to. 1,085 lang. Freak 1. Giannis Antetokounmpo. Ito naman mga ka-Emerald, size 8. Jordan Delta React. 1,385 pesos. Dumi ba yan? Oo, dumi yan, ano? So, okay pa naman to, no? Ano lang sintas, parang original lace pala to kasi may Jordan na nakalagay. Ayun, no? Kita nyo ba? So, medyo matigas eh. Matigas yung sintas eh. Ayun, no? Pag sinuot nyo naman na yan, babalik na sa form yan. Ganda talaga ng Delta ng Jordan. So ayan mga ka-Emerald, ano? Marami-rami pa talagang sapatos na nandito. So hindi ko naman may isa-isa sa inyo lahat yan. So kung meron kayo nakita sa background na nagustuhan ninyo, tapos hindi ko na ipakita, puntahan nyo na lang sila dito sa may DML, ukay sa may EDSA. Tapat ng Sogo, Anytime Fitness, at saka ng Ketch Department Store. So yun mga Emerald, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood dito sa video natin dito sa DML, ukay. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe na kayo. Like yung video kung may nagusto kayong sapatos. Comment kayo na 100 emoji kung mapag kayo dito sa dulo ng video. Maraming salamat ulit sa panonood. Nagkita-kita tayo sa susunod na vlog. This is your boy Ace checking out. Peace and love everybody. Salutes.